first time ko po na gagawin sa buong buhay ko po sa industriya na maging full-time kontrabida talaga. Ayun, medyo kinakabahan dahil nga makaka-excel ako ang aking kapatid sa pananampalataya na si Ruro Madrid. Pakidescribe mo nga sa amin anong klaseng kontrabida ka dito sa Black Rider. Hello po, Sir Ruel. Hello po sa lahat. Magandang hapon po ulit. Ayan, unang-una, thank you po sa GMA at sa GMA Public Affairs po dahil sinama po nila ako dito sa napakagandang programang ito. At yun nga po, first time ko po na gagawin sa buong buhay ko po sa industriya na maging full-time kontrabida talaga. Ayun, medyo kinakabahan dahil nga makaka-excel ako ang aking kapatid sa pananampalataya na si Ruro Madrid. Itong pagiging kontrabida ni Calvin Magallanes ay talagang sagad sa buto. Talagang parang gagawin ko ang lahat ng pwede kong gawin namin ng aking mga kaibigan dito sa Golden Scorpion Boys para lang masaktan si Elias Guerrero at para syempre, kailangan kong patunayan din sa leader ng Golden Scorpion na kaya ko sumunod sa yapak niya na balang araw, after ng lahat ng ginagawa kong kasamaan, ay ako naman ang susunod na magiging leader ng aming sindikato. Yun po. Si Ruro ba nasasaktan mo? Natatablan ba siya? Si Ruro dito, siguro pagka sobrang sinaktan ko siya nung siya si Elias Guerrero, pero may yung pagka dumating yung point na magiging Black Rider na siya, abangan po natin kasi sa ngayon, hindi ko pa alam kung masasaktan ko si Black Rider po eh. Pero malaki ang kinalaman po ni Calvin Magallanes kung bakit po naging si Black Rider ang isang Elias Guerrero po. Ayun, okay. Kay Ruro, kumusta naman si John as a kontrabida? Si John, nakita ko, well, noon pa man, parang magkaibigan na kasi kami ni John dati pa. Wala pa siya sa GMA po. And then, ngayon na nakatrabaho ko siya, nakita ko yung passion niya sa craft niya. Nakita ko kung paano siya nag-e-effort para mapaganda yung bawat eksena. Hindi rin siya nahihiyang magtanong kung paano gagawin niya. And I guess, malaking bagay po yun sa aming mga actors na parang curious ka kung paano mo mapapaganda yung eksena, tanong ka ng tanong dahil syempre gusto mo mag-effort at mapaganda yung bawat eksena. So, talagang binubuhos niya lahat ng kanyang mga kaya para mapaganda yung scenes. And malinaw yung emosyon na hinihingi ng eksena at nabibigay niya po lagi yun. At willing po siya lagi makinig sa kung ano pa yung pwede po niyang i-improve. So, I'm just very, parang lucky rin na nakatrabaho ko si John. Kumbaga, iilan na lamang po yung mga ganyang klaseng actors na talagang may puso pagdating sa pag-arte.